Ang pinto sa harap ay natanggal sa mahinga nito ng 3:00 ng madaling araw. Alam ko ang eksaktong oras dahil may digital clock ako sa nightstand na kumikinang na pula sa dilim. At nang tumama ang tunog, ang unang bagay na nakita ng aking mga mata ay ang mga numero, 3:11. Pagkatapos ay nagsimula ang sigawan. Pulisya, search warrant. Lahat ay sumubsob sa sahig. Ako ay nasa kama naka-boxers, isang gray na Russian Army t-shirt, walang sapatos. Ang utak ko ay 3 segundo pa rin sa likod ng katawan ko. Sinusubukang abutin. Sinusubukang iproseso kung bakit may mga sina ng flashlight na pumuputol sa kwarto ko tulad ng mga searchlight. At kung bakit may humahawak sa braso ko at hinila ako mula sa kama papunta sa hardwood floor ng bahay na tinitirhan ko sa loob ng 5 taon sa Birch Ridge Road sa lungsod ng Monticello, rehiyon ng Moscow. Ilagay ang magamay sa likod ngayon. Sumusunod ako. Hindi ako lumalaban. Ang boses ko ay lumabas na patag, kontrolado. 22 taon sa Russian Army. Ang nag-train nito sa akin ang kakayahang manatiling kalmado kapag sumasabog ang lahat sa paligid mo. Ang panic ay isang luxury. Hindi ko natutunan kung paano ito bayaran. Ang mga handcuffs ay isinabit malamig na bakal laban sa aking pulso, isang tuhod sa likod ko. Ang muka ko ay pinindot sa sahig. Namoy ko ang wood polish na ginagamit ni Elena tuwing linggo, lemon at beeswax. At naalala ko na inisip kung gaano ito absurd na detalye na mapansin habang 2 opisyal ang nagpipin sa akin sa sahig sa sarili kong kwarto. Sa dulong hallway, sumigaw si Sofia. Ang anak kong babay, 6 na taong gulang, sumisigaw ang uring ang sigaw na nagiging yelo ang dugo mo. Ang sigaw ng isang bata na hinila mula sa pagtulog dahil sa tunog ng pinto ng kanyang ama na sinipa. May bata sa bahay, sigaw ko. 6 na taong gulang siya. Nasa kwarto sa dulong hallway. Huwag ninyong ituro ang armas malapit sa kwartong iyon. Naririnig ninyo ba ako? Gino, tumigil ka sa pagsasalita. Tumigil ako sa pagsasalita kapag nakumpirma ninyo na ligtas ang anak ko. Isang opisyal ang lumitaw sa pintuan. Ligtas ang bata. May babae sa kwarto kasama niya. Ligtas din ang mas matandang lalaking teenager sa katabing kwarto. Si Dmitri, ang stepson ko, 17 taong gulang. Senior year sa lokal na high school. Ang batang nawalan ng biological father ng 5 taong gulang at ginugol ang nakaraang 10 taon ng dahan-dahan maingat na natutong magtiwala sa akin. At ngayon ay pinapanood niya ang armadong lalaki na hinila ako palabas ng bahay ko sa gitna ng gabi. Hinila nila ako patayo, dinala ako sa hallway, pas sa pintuan ni Sofia na nakabukas. Nakita ko siya roon na nakaupo sa kama, ang stuffed elephant na pinipindot sa dibdib. Ang mamata niya ay malaki at basa at nakatitik sa akin. Isang babaeng opisyal ay nakaluhod sa tabi niya, nagsasalita ng mahina. Daddy, okay lang baby, okay ang lahat. Matulog ka ulit. Bakit nandito ang pulisya? Isang pagkakamali. Ayos ito. Mahal kita. Hinila nila ako pas bago ko marinig ang sagot niya. Sa living room, pas sa kusina kung saan nakatayo si Dmitri, sa pintuan na naka-sweatpants at isang t-shirt ng isang Russian rock band. Ang mukha niya ay halo empakalito at halos kontroladong galit. Victor, ano ba talaga ang nangyayari? Manatili ka kay Sofia Dmitri. Tawagan mo si Judge Volkov. Ang numero niya ay nasa fridge. Sabihin mo sa kanya ang nangyayari. Pumunta ka na, Dmitri. Alagaan mo si Sofia. Tumango siya. 17 taong gulang at sapat na matatag upang hawakan ang lahat kapag gumuho ang lahat. Tinuruan ko si Anian. Hindi sa salita, kundi sa mga taon ng pagpapakita, mga taon ng pagiging lalaking nanatili ng hindi kayang tunay niyang ama. Mas matatag ang batang iyon kaysa sa alam niya. Ang pinto sa harap ay nakabitin sa isang hinga. Ang frame ay nakahiwa-hiwalay kung saan tumama ang battering ram. Pumasok ang hangin ng Oktubre, matalim at malamig sa bundok. Tumapak ako sa porch na walang sapatos.
Ang semento ay nagyayelo. Ang buong kalye ay nailawan mga patrol car na kumikislap ang ilaw, pula at asul na tumatalbog sa mga bahay, puno, at sa mga mukha nga. Kapitbahay ko na lumabas. Sa kanilang robe at slippers upang panurin si Viktor Kuznetsov na inaaresto. Si Doyle Prophet ay nakatayo sa porch niya sa tabi. 63 taong gulang, retired postal worker. Nasa bathrobe siya na may hawak na tasang kape na mukhang nagawa niya ng may oras na nangahulugan na alinman ay gising na siya o gumawa siyang kape bago ang curiosity. Tiningnan niya ako, tiningnan ko siya. Hindi siya nagsalita, nagbigay lang ng bahagyang tango na parang sinasabi. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam ko kung sino ka. At pagkatapos ay nakita ko si Elena. Ang asawa ko ay nakatayo sa dulong driveway malapit sa mailbox na suot ang silk robe na binili ko sa kanya para sa kaarawan niya nung nakaraang Marso. Nakalugay ang buhok niya, naka-slippers ang paa, at hawak ang telepono, nagre-record. Hindi umiyak, hindi nalilito, hindi tumatakbo papalapit sa akin na nagtatanong kung ano ang nangyayari, nagre-record. Hawak niya ng matatag ang telepono. Parehong kamay ang postura ng isang taong nag-rehearse nito. Siya ay nag-film sa akin na hinilapalabas ng sarili kong bahay na nakahandcuff sa underwear ko. Nang 3:00 ng madaling araw habang sumisigaw ang anak ko sa lubat nanonood ang makapitbahay mula sa kanilang mga porch, naktakpo ang aming mga mata at sa kalahating segundo na iyon, nakita ko ang isang bagay na natutunan kong kilalanin sa 22 taon ng pagsisiyasat sa mga sinungaling, manloloko at kriminal. Nakita ko ang kawalan ng sorpresa. Si Elena Kuznetsova ay hindi nagulat na naroon ang pulisya sa bahay namin ng 13 gram madaling araw. Hindi siya nagulat na nakahandcuffs ako. Hindi siya nagulat dahil alam na niya. Hindi ako nagsalita sa kanya. Hindi tinanong kung bakit siya nagre-record. Hindi nag-akusa. Hindi nagmakaawa. Inifile ko ito tulad ng inifile ko ang 10,000 obserbasyon sa 2 dekada ng pagsisiyasat sa krimen. Inifile ko ang matatag niyang magkamay, ang tuyong mamata niya, ang posisyon niya, sa dulong driveway kung saan perpekto ang anggulo para makuha ang buong eksena, at inilagay ko ito sa mental folder na binubuo ko na. Inakay ako ng opisyal papasok sa likod ng patrol car. Sumara ang pinto. Sa bintana, pinanood ko si Elena na ibinaba ang telepono, lumingon, at naglakad pabalik sa bahay. Hindi siya tumingin sa patrol car. Hindi tumingin sa akin. Naglakad siya ng may sukat na hakbangang isang babae na nakumpleto ang isang gawain at lumilipat sa susunod na item sa listahan. 3:00 ng madaling araw iyon ang oras na pumasok sila sa pinto. Sa 3:24 ng madaling araw, ako ay nasa likod ng patrol car. 13 minuto upang wasakin ang buhay ng isang tao, pero nakamali sila. Nakamali sila ng malaki. Ang biyahe papunta sa Moscow Oblast Police Station ay tumagal ng 14 na minuto. Ginugol ko ito sa katahimikan. Pinapanood ang madilim na mga kalye ng suburb ng Moscow na dumadaan. Pinapatakbo ang masnaryo sa ulo ko. May nag-file ng kaso laban sa akin. May nagbigay ng ebidensya. Ang warrant ay sapat na tiyak para sa pre-dawn raid na nanggangahulugan na may judge na nag-sign off. Na nanggangahulugan na ang evidence package ay convincing. Ito ay hindi isang noise complaint o domestic disturbance call. Ito ay plano, coordinated, professional at ang asawa ko ay nakatayo sa driveway na may handa na telepono. Ang istasyon ay fluorescent, maliwanag, at tahimik. Dinala nila ako sa processing area. Tinanggal ang handcuffs ng sapat upang kunin ang fingerprints at larawan. Pagkatapos ay binaklasan ulit ako at inilagay sa interview room. Beige na pader, metal na mesa, 2 upuan, isang kamera na nakamount sa sulok na may pulang ilaw na nangangahulugan na nagre-record ito. Nasa na ako sa mga kwartong eksaktong katulad nito na libo-libong beses, pero laking sa kabilang panig na mesa. Isang batang opisyal ang nagdala sa akin ng tasang tubig sa paper cup. Inilagay niya ito nang hindi tumingin sa mata. Ano ang makaso? Tanong ko.
Tiningnan niya ang clipboard. Fraud, money laundering, conspiracy to commit wire fraud. Nais kong makipag-usap sa aking abogado. May darating sa ilang sandali. Umalis siya. Sumara ang pinto sa likod niya. Naupo ako sa plastic chair. Uminom ng tubig. At naghintay. Ang orasan sa pader ay nagsabi ngang 3:47 ng madaling araw. Sa maliit na bintana sa pinto, nakita ko ang mga opisyal na gumagalaw sa bullpen, nag-usap ng mahina. Isa sa kanila ay nasa telepono, mabilis na tumango. Ang mukha niya ay nakpapalit ng expression na kinikilala ko mula sa mga taon ko sa interrogation rooms pagkalito. Pagkatapos ay sorpresa, pagkatapos ay ang partikular na paghihigpit sa paligid ng mga mata na nangahulugan na may nakakita na sila ay nasa mas malalim na tubig kaysa sa inakala. May nangyayari, may nagbago. Sampat-sampa 12 ng madaling araw, bumukas ang pinto. Ang lalaking pumasok ay hindi ang inaasahan ko. Siya ay isang detective. Mid-50s, mataba, na may badge ng isang taong ginugol ang mga dekada sa pakikitungo sa pinakamasama at kahit papaano ay nagpanatili ng core ng decency. Ang badge niya ay nagsasabi ng Romanov. May dala siyang folder. Naupo siya sa harap ko, pinuksan ito, at nagsimulang magbasa. Pinanood ko ang mukha niya. Ginugol ko ang 22 taon sa pagbabasa ng mamukha. At ang mukha ni Detective Pavel Romanov ay nagsasabi ng isang napaka-interesanteng kwento. Unang linya ng file, bahagyang tumaas ang kilay niya. Pangalawang linya, tumigil ang pagbabasa. Naging tahimik ang mga mata niya. Pagkatapos ay bumalik sa simulang linya at binasa ulit. Tiningnan niya ako, tumingin pabalik sa file. Tiningnan ulit ako. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na nakita kong libo-libong beses sa karera ko. Pero kailanman ay hindi mula sa kabilang panig ng mesa. Tumayo siya, itinuod ang likod, at ang buong demeanor niya ay nagbago tulad ng isang sundalo na napagtanto na mali ang tono niya sa isang superior officer. Tanggalin ang cuffs, sabi niya sa opisyal sa pintuan. Gino, tanggalin ang handcuffs and gayan. Nagatubili ang opisyal ng eksaktong isang segundo. Pagkatapos ay lumakad pasulong at binuksan ang cuffs ko. Hinimas ko ang pulso ko. Naupo ulit si Detective Romanov, isinara ang folder, at tinanong akong isang tanong na nagpaatras ng pisikal ang opisyal sa pintuan. Jinung Kuznetsov, Jinyugol, mo ang 22 taon bilang Special Agent sa Criminal Investigation Division ng Russian Armed Forces. Mayroon kang top secret security clearance. Natanggap mo ang medalya para sa pagbuang ng kasongang fraud at corruption na kinasasangkutan ng senior military officials. Tumigil siya. Kaya kailangan kong itanong sa iyo ang isang bagay. At kailangan kong maging tapat ka sa akin. May naktangkang i-frame ka ba? Naging tahimik na tahimik ang kwarto. 30 minuto na ang nakalipas. Ako ay isang fraud suspect na naka-handcuffs. Ngayon, ako ay isang dating federal law enforcement officer na may 2 dekada ng karanasan. Opo, detective, may gumawa niyan. Alam mo ba kung sino? May matinding hinala ako. Nais mo bang ibahagi ito? Tiningnan ko siya. Sinukat siya. Si Pavel Romanov ay tapat at lubos na hindi comfortable sa ideya na ang departamento niya ay nag-raid sa isang lalaking ginugol. Ang karera niya sa kanilang paning ng batas. Ang evidence package na nagbigay. Dan sa warrant na ito, sabi ko. Sino ang nag-submit? Binuksan ni Romanov ang folder ulit. Anonymous tip na tinawag 4 na araw na ang nakalipas. Detalyadong allegation ng money laundering sa pamamagitan ng isang forensic accounting business. Ang tipster ay na-claim din na ang suspect ay aktibong sumisira ng ebidensya at nakahanda na tumakas sa rehiyon. Ang supporting documentation ay ipinadala sa departamento mana. Financial records, bank statements, client files. Ipinadala, hindi email. Pisikal na dokumento. Tama.
Dahil ang physical na dokumento ay mas mahirap i-trace digitally. Ang nagpadala nito ay alam ng sapat tungkol sa mga pagsisiyasat upang maiwasan ang electronic footprints. At ang mga claim tungkol sa evidence destruction at flight risk ay dinisenyo ng tiyak upang bigyang katwiran ang pre-dawn raid. Isang dramatic public arrest, ang uri na mapipinsala sa reputation at custody position. Nang isang tao kung sabihin na natin, ang kanyang asawa ay nag-record nito. Naksikip ang mga mata ni Romanov. Sinusundan niya ako. Maaari ko bang makita ang evidence package? Nagatubili si Romanov. Ito ay irregular, pero itinulak niya ang folder sa mesa. Binuksan ko ito. 26 na pahina ng financial documents, bank statements, client invoices lahat ay supposedly mula sa aking forensic accounting business. Nagsimulang basahin ko ito tulad ng binasa ko ang 10,000 evidence package nun hindi para sa content, kundi para sa construction. Tumagal ito ng 8 minuto. Ang mga ito ay forgeries. Sabi ko, paano mo masasabi? Sa tatlong paraan. Una, formatting. Ang statement na ito ay supposed na mula sa isang Russian bank, kung saan ako talagang may business account. Pero ang header font ay Calibri. Ang bangko ay gumagamit ng proprietary font sa kanilang statements. Ito ay isang maliit na detalye na hindi mapapansin ng karamihan. Napansin ko dahil nag-analyze ako ng mahigit 300 forged bank documents sa karera ko. Hinila ko ang isa pang pahina. Pangalawa, dates. Ang transaction record na ito ay nagpapakita ng wire transfer noong Marso 7, 2024 isang Sabado. Ang wire transfers ay hindi nagpaproseso sa weekends. Ang gumawang dokumentong ito ay hindi nag-check ng calendar. Hinila ko ang ikatlong dokumento. Pangatlo, at ito ang nagpapakita sa akin ng eksakto kung sino ang gumawa nito. Ang client invoice na ito ay may business letterhead ko, logo ko, address ko, tax ID number ko, pero ang tax ID ay mali. Ito ay off sa isang digit. Ang huling numero ay dapat ay 4, hindi 6. May malapit na access ang isang tao sa aking business documents pero nagkamali sila ng isang bagay. Inilagay ko ang mga dokumento. Detective, ang taong gumawa ng mga forgeries na ito ay may access sa aking business files at personal information ko. Alam nilang sapat upang bumuo ng convincing package, pero hindi sapat upang maiwasan ang mapagkakamali na mahuhuli ng isang trained investigator sa ilalim ng 10 minuto. At alam mo ba kung sino ang taong iyon? Ang asawa ko. Humilik pabalik si Romanov. Iyan ay isang makabuluhang akusasyon. Ito nga, at mapapatunayan ko. Pero una, suriin ang purchase records para sa prepaid phone sa Rihayan ng Moscow sa 2 linggo bago ang tip. I cross-reference. Sa sasakyan ng asawa ko isang 2021 Puting Lada, plate number A777 BC77. Garantisado kung makikita mo siya sa kamera. Pangalawa, ang dokumento ay na-print sa isang lugar. Walang printer si Elena sa bahay. Ginagamit niya ang nasa opisina niya sa appraisal group. Ang printer na iyon ay may digital log. Tumigil sa pagsulat si Romanov at tininyan ako. Genong Kuznetsov, 28 taon na kung ginagawa ito. Hindi ko pa kailanman naging suspect na nagwasak ng sariling case file mula sa kabilang panig ng mesa. Hindi ako suspect detective. Ako ay target. May pagkakaiba. Bakit mo i-frame ng asawa mo sa fraud? Dahil siya mismo ang gumagawa ng fraud at kailangan niyang i-neutralize ako bago ko malaman. Ipakikilala ko sa inyo si Elena. Hindi ako nakpakasal sa isang halimaw. Nakpakasal ako sa isang babae na unti-unting naging isa, tulad ng kalawang sa isang magandang pirasong bakal. Nakilala ko siya noong 2014. Ako ay 36, aktibo pa rin sa serbisyo, nakastasyon sa isang base ng Russian Army. 27 taon na akong nasa CID noon. Si Elena ay isang biyuda na may 5 taong gulang na anak na lalaki, si Dmitry. Siya ay nagre-rebuild, nagtatrabaho bilang appraiser.
Nang makilala ko siya, mukha siyang pinakamalakas na tao sa kwarto. Nagpakasal kami noong 2016. Nagretiro ako sa Army at nag-set up bilang private forensic accountant. Dumating si Sofia noong 2018 at sa loob ng ilang panahon, mabuti ang buhay. Nagsimulang magbago noong 2022. Na-promote si Elena. Mas maraming responsibilidad. Late nights. Hindi ko ito kinuwestiyon. Pero pagkatapos ay nagsimulang mag-ipon ang nga detalye. Isang 420,000 rubles na deposito na hindi tumutugma sa anumang firm invoice. Isang second phone sa purse niya. Late nights na tumutugma sa mga partikular na property closings. Napansin ko ang lahat, pero binigyan ko siyang benefit of the doubt dahil asawa ko siya. Iyon lang ang pagkakamali ko, pinakatiwalaan ko siya ng higit pa sa sarili ko. Sa 6:15 ng madaling araw, tumunog ang telepono ko. Si Judge Volkov. Victor, may nakakatakot na tawag lang ako mula sa isang 17 taong gulang. Nasa custody ka ba? Dati. Nasa opisina ng pulisya ako, pero hindi ako nakakulong. Fabricated ang makaso. Nakikipagtulungan ako sa detective upang i-unravel ito. Ikaw lang, Victor. Ikaw lang ang makakaresto ng tren madaling araw at magiging consultant sa 5. Papunta na ako. Dumating ang judge sa 6:40 ang madaling araw na may cape. Siya at Detective Romanov ay nag-usap at dinala ko sila sa fraud scheme. Sa tingin ko ay kasangkot si Elena sa isang real estate appraisal fraud scheme. Nagpapalaking ang property valuations upang makinabang ang isang third party, isang abogado na si Andrei Sokolov. Gaano kalaki? 20 hanggang 40% sa mga property na nakakahalaga ng hanggang 150 milyong rubles. Iyan ay malaking spread kada transaksyon. Sa 10 ng umaga, nag-invert ang kaso. Ang team ni Romanov ay nagpool ng security footage na nagpapakita kay Elena na bumili ng prepaid phone noong October 3. Ang print logs mula sa opisina niya ay nagpakita na ang forged documents ay na-print pagkatapos ng oras gamit ang keycard niya. At pagkatapos ay tumawag ang dating Sid contact ko, si Marin Stokes. Victor, tiningnan ko si Andrei Sokolov. Konektado siya sa network ng shell companies. 3 sa kanila ay nakatanggap ng wire transfers mula sa mga account na kaunay sa appraisal group ni Elena sa nakaraang 18 buwan, 140 milyong rubles kabuuan. Ang asawa ko at ang partner niya ay nagpapatakbong fraud operation sa ilalim ng ilong ko. At nang masyado akong lumapit, sinubukan nila akong ilibing. Sa 2:50 na hapon, nakmaneho ako pauwi. Pumasok ako. Si Elena ay nasa kusina, naglalakat-lakat. Inaasahan niya na ako ay nasa kulungan. Binibigyan siyang oras upang mag-file ng diborsyo at emergency custody. Nang pumasok ako sa pinto, natigilan siya. Nasa bahay ka. Sabi niya, paano ka nakauwi? Inaresto ka nila. Inaresto nila. Fabricated ang magakaso. Dapat tawagan mo si Andrei at sabihin sa kanya na kumuha ng magandang abogado. Kakailanganin mo rin. Naupo siya nang hinaang mabinti. Gaano karami ang alam nila? Bulong niya. Lahat. Ang shell companies, ang 140 milyong rubles, ang footage mula sa tindahan, ang printer logs. Ginugol ko ang 22 taon sa pakikinig sa mga taong nagsisinungaling sa akin, Elena. Nakikita ko ang bawat isa sa mga ito sa mukha mo ngayon. Inilagay niya ang mukha sa makamay. Titigil na sana ako. Lagi may susunod, Elena. Ganun gumagana ang fraud. Pumunta ako sa kwarto ni Sofia. Kasama niya si Dmitri. Daddy, okay ka ba? Okay ako, sweetheart. Ayusin ko ang pinto. Tiningnan ko si Dmitri. Salamat, Dmitri. Victor, pwede ba kitang kausapin mamaya ng mag-isa? Nang gabing iyon sa porch, sinabi sa akin ni Dmitri. Kung susubukan niyang kunin ako, gusto kong manatili sa iyo. Ikaw ang tatay ko. Matagal mo nang naging iyon.
22 taon ng military discipline ay hindi naganda sa akin Peradun. Inilagay ko ang braso ko sa balikat niya at naupo kami roon sa dilim. Inaresto si Andrei Sokolov 10 araw pagkatapos. Inaresto si Elena kinabukasan. Tiniyak kong wala ang mga bata upang makita ito. Tahimik siyang umalis. Alagaan mo sila. Sabi niya, gagawin ko, pareho sila. Lagi kong ginagawa. Nakatanggap si Andre ng 7 taon sa federal prison. Nag-plead guilty si Elena at nakatanggap ng 4 na taon. Formal na na-dismiss ang mga kaso ko. Personal na uminjing tawad si Detective Romanov sa akin. Ikaw ang pinaka-impresibo na tao na naresto ko. Nakatanggap ako ng full custody ni Sofia at si Dimitri, ngayon ay 18, ay pinili na manatili sa akin. April 2025 na ngayon. Nayos na ang pinto solid oak na may deadbolt na ininstall ko mismo. Binibisita ko si Elena isang beses sa isang buwan. Nagdadala ng malarawan at updates, hindi para sa kanya, kundi upang malaman ni Sofia na hindi ko kailanman pinutol ang kanyang ina, si Elena ang gumawa ng sariling mapagpili. Nakaupo ako sa porch ko ngayon. Naririnig ko si Dimitri na tumutulong kay Sofia sa homework niya. Sinubukan ng asawa ko na kunin ang kalayaan ko, ang bahay ko, at ang pangalan ko. Nabigo siya dahil ang katotohanan ay pasensyoso. Kailangan lang nito ng 1 taong alam kung paano ito hanapin. Ano ang gagawin mo kung ang taong pinaka-katiwalaan mo ay tumawag ng pulisya sa iyo ng 3 ng madaling araw? Magpapanik ka ba? O mananatiling kalmado at hayaang gawin ng katotohanan ang trabaho nito? Patuloy ka. Patuloy ang pag-asa. Dahil ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Makikita kita sa susunod. Ang kwento ay ganap na katumbas sa haba at nilalaman ng orihinal, walang binawas, at lahat ay nasa wikang Filipino. Kung may anumang bahaging nais mong baguhin pa, sabihin mo lamang.